Kasi ayaw ko talaga magpa-introduce kapag mag-speak, pero sabi ko kay Pastor kagabi, ay nung siya nag-message sa akin, sige po Pastor, ay kung gano'n. Kung yan po yung dapat, ay gawin po natin. Ayan po, no? So, purihin po ang Panginoon sa, lagi ko na yan umaga. Hapon po na ito, ako po ay kabado. Pagkabado po ako, hindi ko po alam kung paano matapusin yung preaching ko. Pero huwag po kayo mag-alala dahil naniniwala din po ako sa isang kasabihan ng mga pastor na kapag ang pastor daw po ay maiksing mag-preach, nauulit-uli ang kanyang pag-preach. Naiimbitahan muli. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa hapon po na ito, and I praise God sa pagkakataon po na ito na muli pong makapagbahagi po ng salita po ng Panginoon sa inyo po kalagitnaan. Hindi ko po inaasahan na ako po ay makatayo dito sa inyo pong harapan, makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Kaya nga po hindi po ako prepared. No? Pero the Word of God ay talagang dapat prepared po lagi yan na ibabahagi po, no, sa bawat isa po sa atin. Sa hapon po na ito ay tayo po ay pag-aralan po natin ang salita po ng Diyos na kung saan ito po yung ating pong sineselebrate po ngayon, the resurrection of our Lord Jesus Christ. No? Alam naman po natin yung pagkakataon po na ito na balikan lang po natin ng bahagya yung nangyari kay Jesus, no? 2,000 years ago, no? Yung pangyayari. Pwede po bang lumagpas ng dito sa pulpit, no? Kasi po yung iba hindi lumalagpas, parang may bari na ng bari, pwede, no? So yun po, lalagpas lang po ako ng bahagya dahil ako po'y sanay talaga na lumalakad-lakad, no? So yun po, no? Yung kwento po patungkol kay Jesus Christ ay hindi na po bago sa atin. No, kahit nung hindi pa tayo born again, alam na natin yung kwento ni Jesus, no? Na siya po ay pinahirapan, siya po ay pinanganak sa mundong ito para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan, no? Siya po ay nakaranas ng mga paghihirap na siguro wala dito nakaranas ng naranasan ni Jesus. No, kahit sabihin mo pa na ako yung may matindi akong problema, may matindi akong pinagdadaanan, pero wala pa sa katiting ng pinagdaanan ni Jesus. No? Para yun sa atin yung pinagdaanan ni Jesus na yan. At makikita natin, no, kahit nga po doon sa pelikula na Passion of Christ, no? Makikita natin doon paano pinahirapan si Jesus, paano siya nilatiko, paano siya naghirap, paano siya nasaktan, paano siya talagang halos hindi na kaya ng kanyang pisikal na katawan yung paghihirap na kanyang pinagdaanan. Pero alam niyo po, wala naman po talagang kasalanan si Jesus. No? Ang ginawa lang ni Jesus ay yung minahal po tayo. Ang ginawa lang naman ni Jesus yung ipakita sa atin na yung pagmamahal niya ay totoo at hindi lang ito sa salita. Diba yung tao, pag sinabi sa'yo, mahal kita, pero minsan, hanggang salita lang, wala sa gawa. But our Lord Jesus Christ, ipinakita po niya ito, hindi lamang sa kanyang salita, kundi sa kanyang gawa. Hanggang sa siya po ay nilain, siya po ay dinuraan, sinampal, no? Minaliit, kumbaga si Jesus. Dahil po yun sa atin. At makikita po natin na kung saan sa kanyang paghihirap, wala po siya ibang nakita doon, kundi ikaw at ako. Tayo lahat. Hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na sabi niya, Ama, tanggalin mo po sa akin ang pait ng sarang ito. Pero nagpatuloy pa rin po siya. Why? Dahil pa rin yun sa iyo at sa akin. Kaya, ang mga bagay na ito na ginawa ng ating Panginoon ay nararapat po na ating pong alalahanin. Dahil siya po ay, sabi nga po dito, our Lord Jesus Christ had just been brutality crucified on that cross. Alam niyo po, nung siya po'y nabayubay na doon sa krus ng Kalbaryo,
Siya po'y pinako na sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang katawan, sabi nga doon sa isang picture na nakita ko, yung katawan niya, yung likodan niya, yung latay nung latiko, lumalabas na yung buto. Dahil talagang napakatindi ng kanyang pinagdaanan. At si Satanas ay talagang sabi niya, yes! Nagtagumpay na ako! Si Jesucristo na ipinanganak ay akin lang na ipapako sa krus. Nagsaya po si Satanas. Dahil akala niya siya'y matagumpay sa bagay na ito. Ngunit, hindi niya po alam na ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay katagumpayan. At kahit doon sa kanyang kamatayan, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, di po ba doon siya po ay nilibing na doon sa tomb? Yung mga guard nandoon nagbabantay. Bakit? Inisip po nila para walang magnakaw nung kanyang labi. Dahil marami niyang sumusunod kay Jesus. At makikita din po natin doon na hindi lamang pinantayan, kundi ito din po ay tinakpan ng napakalaking bato. To secure na yung Jesus na ito ay hindi na muli makalalabas pa. Kahit ang kanyang bangkay ay hindi na makalalabas pa. Ngunit ang lahat po ng ito ay ayon pa rin sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga po, for I know the plans I have for you. No? Alam niyo po yung plano na yon, hindi lamang po yung plano ng Diyos na para tayo pagyamanin. Pero yung plano ng Panginoon na tayo po ay tubusin sa kasalanan. At hanggang sa ang kwento po na yon ay talagang makikita po natin doon, di po ba si Mary, siya ang unang-unang naka-witness ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi niya, nasaan? Nasaan na si Jesus? Nasaan ang aming Panginoon? Nasaan ang aming guro? Wala na siya dito. Alam niyo po, natatakot siya, baka daw kinuha ng guard, tinago, no? Pero the angel said, wala na siya dito. Hindi na siya patay. Ngunit ang inyong Panginoon, ang ating Panginoon na si Jesucristo ay buhay. Amen. Pwede po ba pakisabi natin, Jesus is alive! Jesus is alive! Pwede po ba sabihin natin with joy? Sabi nga po kanina nung inawit natin, no? Sa ating Panginoon, merong kagalakan, merong kasiyahan, merong kapayapaan. Pwede po bang sabihin natin with joy that our Jesus Christ is alive? Okay, bibilang po ako ng 3 para sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Jesus is alive! Alam niyo po, napakaganda. Sabihin natin sa mundo that our Jesus is alive. He is not dead. No? Hindi siya patay, siya buhay. Kaya nga po yung nananatili yung sa cross, hindi ko po sila ginajudge. Pero yung cross na madalas natin nakikita, na nandun pa si Jesus. Lagi ko po itong sinasabi sa kanila. Wala na si Jesus dyan, tanggalin niyo na si Jesus. Dahil si Jesus, buhay na. Wala na siya sa krus ng Kalbaryo. Wala na rin siya sa libingan ng mga patay. Nandoon na siya sa kanyang trono. Buhay na buhay. At hanggang ngayon, nakatingin po siya sa atin. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Dahil yung kanyang, hindi lang hanggang sa kamatayan, niya pinatunayan ang kanyang pag-ibig. Ngunit siya'y muling nabuhay mula sa kamatayan upang patutuhanan na ang kanyang mga salita ay hindi patay, kundi buhay at makapangyarihan. Hallelujah. At ang sabi niya po rito, out of the grave he came, more alive than ever. Nung siya po ay nabuhay sa mundong ito, nagkatawang tao, buhay siya.
namatay, ngunit nung siya'y muling nabuhay, higit pa sa buhay ang ipinakita niya po sa atin. In the resurrection of our Lord Jesus Christ, makikita po natin that there is hope. There is hope. Dahil kahit sabihin po niya na mahal niya tayo, tutubusin niya tayo sa ating pagkakasala, ngunit kung hindi siya nabuhay, lahat ng yon, walang pag-asa doon. Bakit? Kasi salita na lang yun ng tao. Pero pinatunayan niya that He is God. Siya'y Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po kanina, tayo po yung maawit. Ano po yung inawit natin yung isa, yung huli, yung worship ko yun? Ha? Ay, above all. Alam niyo po, pag inaawit po yun, talagang yung sa akin po, no, pag inaawit ko, naririnig ko po yun, hindi ko po maiwasan ang aking sarili na mag-bow down sa Panginoon. Kneel down to God. Why? Grabe po yung ginawa sa atin, para sa atin ng ating Panginoon. Sabi po ng awit, crucify. No? Doon ka lang. Grabe, mararamdaman mo na yung wagas na pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, there is no reason for us to not go to church and praise Him. There is no reason for us para sabihin natin, hindi ako mapupuri sa Diyos. Hindi ako sasampa sa Panginoon. Marami akong pangangailangan. May mga pinagdadaanan ako. There is no reason. Wala akong room para sa mga ganong reason. Bakit po? Kasi ginawa na ni Jesus lahat para sa atin. Yung latikuhin ka lang, di ba? Maraming latiko po yun. At sa bawat latiko na yun na tumama sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, para yun sa atin. Sino man po dito yung may mga karamdaman, para yun sa'yo. Para magkaroon ka ng kagalingan. Ang bawat sugat na yun, o ang sugat na yun na natamo ni Jesus, ay para magkaroon ka ng kagalingan. I-claim mo yan. Alam niyo po, minsan kulang lang sa atin, tapos na sa krus ng Kalbaryo, pero ang kulang lang sa atin is to claim what God did for us. Kaya kasabi niya, sa mga huling salita ng ating Panginoong Jesucristo, it is done! It is finished! Tapos na! Lahat ng mga karamdaman, magaling ka na! Lahat naman mga utang, bayad ka na. O mabayad ka na. Alam niyo po, bayad ka na. Bakit? Because God will provide. Amen. Siya'y naghirap para tayo yumaman. Siya po'y namatay para tayo magkaroon ng buhay. At siya'y namuling nabuhay para tayo magkaroon ng pag-asa. The resurrection of our Lord Jesus Christ, sabi niya po rito, 3 puntos lamang po ang aking pong ibabahagi sa hapon po na ito. Una, sabi niya, the resurrection of Jesus Christ means He is alive. Sino po dito naniniwala na ang Diyos po natin na si Jesucristo ay buhay? Malakpak po ng malakas. Alam mo po yung malakpak po yan. Malakpak po yan. Itong ako artista na rin ang sinabi ni Pastor. Yung palakpak na yan para lang doon sa kamukha kong artista. Opo. Dapat po yung palakpak natin kung naniniwala tayo that Jesus Christ is alive, yung palakpak para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sige nga, papalakpakan po natin. Paano ka palakpak? Sabi ko kanina, we are more than a conqueror. We are more than conqueror. Bakit? Kasi nagtagumpay si Jesus. Mula sa kamatayan, siya muling nabuhay para sa atin pong lahat. Sabi niya po rito, many witnesses have affirmed that Jesus is alive. Dito po ba,
sa congregation po na ito, marami po ba dito ang nagpapatunay na ang Diyos na sinasamba po natin sa simbahang ito ay Diyos na buhay? Amen. Kung tayo po yun, pakisabi, ako yun! Ako yun! We need to witness. Alam niyo po, hindi po yung mga Jehovah Witness ang totoong witness. Alam niyo po ang totoong Jehovah Witness, ikaw. Because you are the one who witness to the Jehovah Jireh, to the Jehovah Nishi. No? Sa pagiging Diyos ng ating Diyos. Ikaw ang totoong witness dito. Pero ang tanong, nag-witness ka ba talaga doon sa kanyang ginawa para sa atin? Sa krus ng Kalbaryo, we must witness. Bakit po? Doon po yan sa pangalawang puntos po natin sa hapon po na ito. Pero mamaya po yan. No? Di ba pa ako tapos dito sa akin? No? Sabi niya po dito, the resurrection of Jesus means that He is alive. Buhay. Buhay ang Diyos. Kaya nga, nung si Mary, no? Nung nakita po niya, wala na si Jesus, tumatakbo siya! Sabi kanina ni Brother Ace, sa kanyang awit kanina, diba? Walk! Pero yun, walk lang eh. No? Pero dapat tayo, tumatakbo tayo! Tumatakbo tayo na nagsasabi, "Woo! Ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay! Buhay siya, wala sa kamatayan! Siya'y buhay para sa ating lahat!" We need to run with joy. Yung galak na galak tayo na sabihin sa mundong ito na ang mundong ito ay patay, ngunit binigyan ng buhay sapagkat ang Diyos ay buhay. That's why the Word of God said to us, we need to be the light and salt of this world. Maging asin at ilaw tayo sa mundong ito to bring light sa mundong ito. Kung meron kang kaibigan, patay na siya, hindi yung literal na patay. No. Pero spiritually, namamatay siya. You need to be the light and salt of this world. Bakit? Kasi yung Jesus Christ na nasa iyo buhay. So you need to share that light sa Kanya. Kung totoong si Jesus buhay sa ating mga buhay, dapat isi-share natin sa mga kaibigan, sa mga pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga katrabaho natin ang buhay na ito. Bahagi natin sa kanila para na sila man din ay magkaroon ng buhay at makita nila na yung Jesucristo na meron tayo ay totoong buhay at hindi patay. Sabi nga po, minsan kahit hindi ka na magdala ng Biblia, pag nakita sa iyo yung Jesus Christ natin, yung sinasamba natin buhay, sila man din magsasabi, how to be you po? How to be you? Bakit ganyan ka? Marami kang problema pero nakangiti ka. Pakitingin niyo matabi niyo po. Pag nakangiti yan, ibig sabihin, buhay si Jesus sa kanya. Sabi, bakit ka nakangiti? May problema ka. Marami kang pinagdadaanan, ngunit bakit ka nakangiti? Isa lang ang sagot dyan. Kasi buhay yung Diyos na meron ko. Kaya kaya ko pa ulitin. Buhay yung Diyos ko, kaya kaya ko pang magsaya sa kabila ng mga problema. Dahil ang problema mga kapatid, sabi nga, ewan ko sino ba yung umawit noon, mga senior po dyan, paki-remind ko sino umawit. Yung tawanan mo ang yung problema. Lumalabas yung mga awit talaga. No? Sabi niya po doon, si Freddy Aguilar, no? Siya nagsabi, tawanan mo ang yung problema. Bakit? Sabi din ng Diyos, you need to be joy. You need to be happy. Dahil ang gusto ko, happy ka. Diba? Gusto ng Diyos, masaya tayo. Ang problema, nandyan yan. Kasama yan sa buhay. Kaya sabi ni Job, ang buhay ay maiksi at batbad
hirap ng kahirapan. Ngunit kapag meron tayong Kristo Jesus na buhay sa ating mga puso, sa ating mga isipan, hindi lang sa puso at isip po natin, kundi kahit sa mga salita natin, buhay ang Diyos, makikita po nila na ang joy po na yun, nag-uumapaw sa atin at sila man din. No? Mahawaan mo sila ng kagalakan na ito. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa, sabi ko sa inyo, mabilis lang ito. Anong oras na po ba? Ayan. No? Pangalawa, sabi niya dito, the resurrection of Jesus means we have advocate. Sabi niya po dito, manananggol. Alam niyo po, bakit nabuhay si Jesus? Para pagdating ng panahon, parang awit niya isa sige, na pagdating ng panahon, no? Pagdating ng panahon, tayo haharap sa Diyos. Meron tayong manananggol. Kasi kung hindi po siya nabuhay mula sa kamatayan, wala po tayong manananggol. Walang magdidepensa sa atin sa harapan ng Ama. Walang magsasabi na, ito yung kinubos ko ng aking dugo. Ang tao na yan ay kinubos ko mula sa aking dugo. Siya ay manananggol natin. At kahit sa mga panahon na ito, siya pa rin ang ating manananggol. Kung meron mang umaaway sa iyo, kapatid, huwag mong awayin. Hayaan mo ang Diyos ang maging tagapagtanggol mo. Naalala ko po yung aming buhay noon. So, gusto ko lang pong i-testimony ang part po na ito para patotohanan po that our God, no, ay siya po manananggol po natin. Nung time po na kami po ay palalayasin na sa aming munting tahanan. So dahil kami po ay nakikitira lamang sa isang lupain na hindi po namin pagmamayari. Nakitirik lang po kami ng isang maliit na kubo na kung saan ang kubo na ito kahit umaga may bituin. Ito po yan, kahit umaga may bituin. At nung time po na yun, sabi po, nung nagmamayari po doon, claiming that he is a Christian. Lawyer po siya, and he is a Christian. Sabi niya, minumura niya yung tatay ko. Pero Christian daw siya. No? Minumura niya yung tatay ko. Sabi niya, umalis na kayo dito. Hapon po yun. Tandang-tanda ko, hapon. Dapat kinaumagahan, wala na daw po kami doon. Paano naman kami makalipat ng gano'ng kaising oras? Hanggang sa umalis po siya, at ang sabi ng aking tatay, tara dito sa hapagkainan natin, hindi para kumain, kundi para manalangin. Hindi natin kailangan mag-respond sa kanya ng hindi tama. But we need to respond in prayer. With thanksgiving to God. Pasalamatan natin ang Panginoon kung tayo minura, tayo pinapalayas. Pasalamatan natin ang Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. At kung tayo po ngayon, kami po'y nanalangin sa Diyos, nagpasalamat, at hindi po kami humingi sa Diyos. Ang ginawa lang po namin, nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng yun, dahil umiiyak po kami dahil nasasaktan kami. Lalong-lalo kami bilang mga anak, na nakikita namin yung tatay namin, ang magulang namin na minumura. At nung time po na yun, alam niyo po, pinagtanggol kami ng Diyos. Dahil yung tao po na yun, hindi naman po namin pinag-pray, Lord, sana madapas siya. Di ba, minsan may mga ganun eh. No? Inaway ka, sabi mo, Lord, sana madapas siya. Lord, sana makagat yung puwit niya ng aso. Mga ganun eh, dami natin ng mga prayer. No? Pero alam niyo po, nung pinag-pray po namin, sabi namin, Lord, bless niyo po yung tao na yun. Hayaan po maranasan pa po ng tao na yun. Alam niyo po, kabaligtaran na nangyari. Hindi man sa tao na yun, pero sa kanyang minamahal na tatay nangyari. Alam niyo po na nahulog sa hagdan. Noong time na kami nananalangin, doon din po yung time na nahulog siya sa hagdan. Sabi namin, Lord, hindi po namin hiniling mahulog sa hagdan ng kanyang tatay. Ang sabi po namin, i-bless niyo po sila. Pero nakita po namin kung paano kami pinagtanggol ng Diyos. Alam niyo po, yung blessing ng Panginoon naranasan namin, yung miracle ni Lord naranasan namin, idugtong ko lang ng bahagya yung aming pong naranasan. On that time din, madaling araw, may tumawag sa akin, foreigner.
Sabi niya, pumunta ka dito sa Baguio. Kaya yung Baguio basta talaga connected sa atin. No? Punta ka ng Baguio, sabi ko, scam. No? Dahil sabi niya sa akin, ako'y nanaginip, ibigay sa akin ng Diyos ang iyong numero at may pinabibigay sa inyong Diyos. In short, pumunta po ako doon, binigay sa akin yung halaga at ang sabi niya sa akin, gamitin mo yan para sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Lagi na dyan ang Panginoon para sa inyo. Kaya nga naging like verse ko po, yung Hebrew 13:5. Nang sabi niya po doon, kukuha ko lang po yung part po na yun, I will never leave you nor forsake you. Salamat dahil ang Diyos po natin buhay, hindi lang siya buhay, kundi manananggol natin siya hanggang ngayon. At hanggang sa darating na panahon, siya pa rin ang ating manananggol. Alam niyo po, nakita po ng tao ngayon kung paano po kami pinagtanggol ng Diyos at siya po ang nagpakumbaba sa amin at humingi ng kapatawaran. Hindi po yung gawa ng tao. Gawa po yun ng Diyos. Gawa po yun ng ating buhay na Diyos. Pinagtatanggol po niya tayo sa maraming bagay. Nililigtas at iniingatan niya tayo sa maraming panahon. Kaya nga po kung kayo po may mga pinagdadaanan ngayon, kung mayroon man po mga tao na sa inyo po nagmamaningit, don't worry. Pakisabi ko sa iba tabi, don't worry. No? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sa part po na yan, huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos laging handang dumamay sa iyo. Hindi lang dumamay sa iyo, kundi para ipagtanggol ka sa lahat ng ito. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah po ang ating Panginoon. Kahit po sa ating mga kasalanan, naging manananggol natin ang ating Panginoon. Sabi niya po rito, a believer who sins has an advocate in heaven. Tingnan niyo po, napakaganda. Napakasarap pag nilay-nilayan ang ginagawa ng Diyos until now sa buhay natin. Hindi lang natapos sa krus ng Kalbaryo, hindi lang natapos doon sa libingan, but until now, pinapatunayan ng Diyos na siya ang ating Panginoon. Sabi nga po kanina, nabanggit din po kanina, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Pag sinabi ng Panginoon, mahal ka niya, totoo po yun. Pag sinabi ng Panginoon, ipagtatanggol ka niya, totoo po yun. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain ka niya, totoo po yun. Pag sinabi ng Diyos, ipopromote ka niya, totoo po yun. Wala kang makikitang kasinungalingan sa Diyos. Sa ating mga tao, maraming makikitang kasinungalingan. Totoo po yan. Because hindi naman tayo perfecto tulad ng Diyos. Maraming tayong kasinungalingan. Minsan, sinasabi nga natin, Lord, mahal kita! Ito po yung sinasabi ko sa church. Pag tinatanong ko, sino dito nagmamahal sa Diyos? Alam niyo po, napakalakas ng amen. Amen! Pero bakit gano'n? Talo si Lord. Madalas. Sa labahin pa lang, talo na si Lord. Pero bakit sinasabi natin mahal natin ang Panginoon? Kung sa labahin pa lang, talo na si Lord. Kasi minsan tinatanong ko, bakit hindi po kayo nag-church? Ang daming labahin, Pastor. Ano ba? Masigit pa pala yung labahin mo kaysa kay Lord. Paano mo nasabi mahal mo si Lord? Sumakit yung ngipin. Pastor, di pa ako nakapag-church. Bakit? Masakit yung ngipin ko. Bakit? Yung ngipin ba naglalakad po na sa church? Yung ngipin ba yung nagtataas ng kamay? Hindi naman, di ba kapatid? Pero pinagtatanggol ka pa rin ng Panginoon ng kailangan. Doon sa ginagawa sa Satanas, na hirap ng buhay, pinagtatanggol ka ng Panginoon. He provide. Doon sa karamdaman, pinagtatanggol ka ng Panginoon. Binibigay niya sa iyo yung lakas. Kapag hindi mo na kaya, umiiyak ka na dahil sa problema
problema, pinagtatanggol ka pa rin ni Lord. Dapat kay Satanas. Na ang anak ko na ito, hindi niya deserve ang maging malungkot. Ang anak ko na ito, deserve niya maging masaya. Pinagtatanggol tayo ng Panginoon sa maraming bagay. Pangatlo, at huli, puntos sa hapon ko ito. The resurrection of Jesus gives us eternal assurance. Gusto niyo po ba ito? Gusto niyo po ba? Amen. Gusto niyo po ba? Amen. Gusto niyo po ba? Amen. Oh, Pastor, marami nag-amen. Alam niyo po yung assurance po na ito, kailangan natin i-work out. Right. Kailangan natin i-work out yan. Kung gusto mo ng assurance, sino po dito may insurance? Gusto niyo po, di ba, may mga insurance po kayo. Bakit? Kasi gusto niyo makasigurado sa mga susunod na panahon. Ito, may ginawa po kayo doon. Tama ba? Ginusto niyo yun. Pero may ginawa po kayo para doon. Tama po ba? Opo, Pastor, gawin. Naguhulog po ako. Alam niyo po yung tatay ko? Ano po yun? Naka-buy one, take one ng kabaong sa safety. Opo. Bakit? Sabi ko, bakit buy one, take one? Sabi niya, para may kasiguraduhan na kami dalawa ni nanay mo, may kabaong na. Sabi ko sa, alam niyo po, totoo naman po yun. So, bakit? Kasi lahat naman tayo dadako sa kamatayan. Gusto lang niya pong i-assure. So, yung bagay po na yun. Kaya ginagawa niya kahit mahirap maghulog, naguhulog po siya. Para po, doon sa assurance po niya. Eh yung dito po sa pinag-usapan natin, alam niyo po, bagamat binayadan na po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ito, pero dapat i-work out pa rin po. Wag po tayo yung mananampalataya na kung saan nasa upuan ka lang. Sabi po kanina ni Pastora, pumunta na kayo sa mga paborito niyong upuan. Minsan, yung upuan ay, dito ako. Pag may upong iba, sama ng tingin. Huwag po yan eh. Inupuan niya. No? Pero dapat hindi po ganun yung mga Kristiyano. At wala pong ganun Kristiyano sa dakong ito. No? Dapat, no? At ang meron na Kristiyano sa dakong ito ay yung Kristiyano na win-work out niya yung salvation na binigay sa kanya ng Diyos. Amen? Dapat lalo tayo nagpapalalim. So, sabihin mo sa iyo matabi, magpakalalim ka kapatid. Bakit po? Bakit kailangan natin magpakalalim? Alam niyo po, para maging sigurado tayo sa lahat ng ito. Bakit? Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, si Satanas, laging nakabantay. Laging nakabantay po si Satanas sa atin. Nakabantay siya na kung saan para tayo po ay panain. Kaya yung pag-workout doon sa ginawa ng ating Panginoon na pagbibigay sa atin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, ay ito po ay isang bagay na dapat po natin gawin para lalo tayo mapagtibay. Pero kung tayo po ay isang mananampalataya na ang gusto na lang po natin, go to church, sit down, pag sinabi ng mga magpapaawit, tumayo po tayo lahat, tatayo tayo. Pag sinabi po malakpak, tayo papalakpak. At pag sinabi na po ni Pastor ng Amen! Nag-i-amen na po tayo. And after that, wala na. Dapat po, hindi po gano'n. Dapat po ipakita natin sa ating Panginoong Kristo na hindi po na walang kabuluhan yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at doon sa kanyang pagkabuhay. Amen? Amen? Amen po ba? Yung mga nag-amen po kayo para sa Diyos, hindi po kay Pastor. No? Kaya wala ngayon, Pastor. No? Maliles na yung stress mo. Maraming nag-amen. Amen. Mag-work out na sa kanila. Salvation. Tulungan niyo po.
No? Tulungan niyo po ang inyong ama sa dating ito. Tulungan niyo po yung tatay po ninyo sa lugar po na ito. Na kung saan may bahagi po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po siya para bumaan yung trabaho. Sabi nga po, di ba, may kasabihan tayo mga Pilipino. Ewan ko lang kung sa Pilipino lang po itong kasabihan po na ito. Di ba? No? Yung walis. Hindi naman makapagwalis ng yung tingting. Hindi naman makapagwalis ng iisa lang. Para mas madaling maglinis, dapat sama-sama. Dapat sama-sama. At mayroong iisang layunin. Ang church po na ito, may iisang layunin. Ano po yung layunin po na yun? Ang layunin na may ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Layunin na gawin ang mga kapwa po natin na tao na maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, trabaho yun. Sumagot ka rin, trabaho mo rin yun. Trabaho natin lahat yun, bilang mananampalataya. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, sabi nga po muli dito sa huli, the resurrection of Jesus gives us eternal assurance. Physical death is not the end for the child of God. Alam niyo po, pag kami po ay, lalo-lalo po ako po naimbitahan po ako magbahagi ng salita ng Panginoon sa mga funeral service. Ito po yung mga binabahagi ko po. Na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Kundi ang kamatayan ay umpisa pa lang ng totoong buhay. Kaya po yung sinasabi po ng maraming tao, ang totoong buhay ito, mali kapatid. Kung isa ka pa dito sa naniniwala na ang totoong buhay ito, hindi po kapatid. Ang totoong buhay, yung pagkatapos ng buhay na ito. So you need to prepare for that. We need to prepare for that. Kaya nga po may church. Kaya nga po may mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga po may mga followers. Disciples. Para po ma-prepare po tayo. Para doon. Binabahagi ko rin po sa mga funeral service. Pagdating po sa salitang kamatayan, marami po naghahanap ng kahoy. Pag sinabi mo, pag-uusapan po natin ang kamatayan, sabi ko, nasa kaya yung kahoy dito. Tuktok, sabi ko nga po sa kanila, pag sinabi ko na yon, mag-ingat kayo sa pagtuktok sa mga kahoy. Baka mayroong nakalagay ng martilyo sa taas. At nauga, nahulog sa ulo, patay. No? Alam niyo po, pag nagbabahagi po ako ng tungkol sa kamatayan, takot na takot ang maraming tao. Pero hindi dapat katakutan ng kamatayan if you know that you have assurance, no? Na ikaw ay totoo, na ikaw ay sigurado. Para sa susunod na buhay, wala dapat katakutan. Dapat na maging masaya. Dapat maging masaya. Tinatanong ko rin po sila, sino po ang gustong pumunta sa langit? Abay, napakadaming nagtataas ng kamay. Totoo po yan. Wala naman pong, pag tinanong ko, sino gusto pumunta ng impyerno? Wala naman magtataas ng kamay. Gusto lahat sa langit. Pero sabi ko nga po sa kanila, yung napaka-lapit na simbahan, di nyo mapuntahan. Pero bakit ang langit gusto nating puntahan na napakalayo? Sa simbahan doon mo maririnig kung paano ka totoong makakapasok sa langit na gusto mo. Diba? Totoo o totoo? O totoong totoo? Diba? Gusto nila na pumunta ng langit pero ayaw nilang makinig sa susi ng kalangitan. Ito ang salita ng Diyos. Gusto nila pumunta ng langit pero ayaw pag-usapan ng kamatayan. Sabi ko nga po, bakit sa mga
kasal. Di ba meron yung tinatawag na gano'n? Paunahan na makasabot at yung makakasabot siya ang susunod na kakasal. Sabi ko, bakit sa patay? Walang nagtatapon noon. Walang lakar, alam na ko sino susunod. Sabi ko, pag siguro, pag tinapon yung bulaklak ng patay, pag tinapon ko, abay mag-iisisiwasan. No? Pero sabi ko nga po, kamatayan ang isa sa susi para makapasok din ng langit. Dahil walang pisikal na katawan na ito na makakapasok sa langit. Bakit po ang katawang ito ay makasalanang katawan? Kasalanan po ito. But thanks God, kahit na ang katawang ito naging makasalanan, meron tayong tapat na Diyos. Nagkatawang tao para sa atin. Nahirapan, nagdusa, nasaktan para sa atin. At muling nabuhay para din sa atin. Para mabigyan tayo ng pag-asa sa buhay na ito. Pwede po bang tumayo po tayo lahat? Pwede po ba hilingin ko po yung ating pong praise and worship team? Awitin po nga natin muli yung awitin natin itong awit po na ito na nagsasabi, wala kang katulad. Ang Diyos po natin ay walang katulad. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? Sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, wala siyang katulad. Kahit anong kabutihan na gawin natin, hindi natin may tulad sa kabutihan ng Diyos. Can we sing this song na kung saan ay isang pasasalamat sa Panginoon, isang pagpupuri sa Panginoon, isang pagkakita sa ating buhay ng Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Lahat ng awit sa mundo
tanda ng lubos nating pasasalamat sa Kanya. Ang pagluhod ay isang simbolo ng higit ng pagpapakubaba sa Panginoon. Kailan yung huling lumugod ka sa Diyos? Kailan yung huling na kung saan ang iyong mga tuhod ay iyong iniluhod para pasalamatan siya? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Habang inaawit po natin yung chorus, Panginoon, para sabihin po namin, Panginoon, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil tinubos niyo po kami sa aming pagkakasala, Panginoon. Mas pinili niyo po, Panginoon, Jesucristo ang mahirapan, masukatan, Panginoon, at ipako sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan.